Alam mo bang isa sa pinuntahan namin dito sa Australia ay ang Melbourne Zoo? Tara at samahan niyo ako at ililibot ko pa kayo dito sa Australia. What's up mga kabiyahe? Welcome to my vlog. Panibagong araw ng gala at kwentuhan na naman to mga kabiyahe. Ito nga pala ang huling araw namin dito sa Australia. Kaya nag-shore leave agad kami after ng duty namin. Kaya hindi na namin pinatagal at bumiyahe na agad kami. At sinabihan nga pala kami na until 6 PM lang dapat kami sa labas. Kasi ang sabi ni Chipmate parang 7 PM daw tapos na yung discharging operation namin dito sa Australia. Kaya kailangan namin makauwi ng ganong oras. Syempre mahirap na kung pagdating namin sa port wala na pala yung barko namin. Magiging Australian citizen talaga kami nang wala sa oras. Pero syempre, biro lang. Almost 35 minutes away nga pala to sa port namin. At nakatatlong tram kami papunta dito sa zoo. Alam nyo ba mga kabiyahe, sobrang cool dito kasi may tram and train talaga sila na ruta papunta dito sa zoo. At sobrang linis talaga. Dumating na nga pala kami dito sa Melbourne Zoo. At ang ticket price pala nila ay 46 Australian dollar. $30 yon kapag US. At kung peso rate naman ay almost 1,800. Credit card na nga pala yung ginamit ko dito mga kabiyahe. Kasi sa Klook apps, kailangan advance booking ka. Kaya bawal ang same day booking mga kabiyahe. Kumuha nga rin pala kami ng map ng Melbourne Zoo kasi sobrang laki talaga ng zoo nila. At alam nyo naman, kailangan namin magmadali kasi almost 2:30 na nga pala kami nakarating dito. 1 o'clock nga pala nakaalis na kami ng barko kasi si Boson pala yung nag-duty sa akin. O diba, shoutout sa mga Boson na nag-duty sa mga tropa. Nagsimula na nga kaming mag-ikot dito sa zoo. At ito talaga yung pakay namin. Ang makakita ng pangmalakasang kangaroo ng Australia. Syempre, kangaroo talaga ang sikat dito sa Australia. At ang balita ko, malakas daw to makipagsuntukan. Hahamunin ko nga sana, buti na lang napakalayo nila. Pero syempre, biro lang, sobrang lawak talaga ng zoo dito sa Australia. Kaya dapat talaga magdala kayo ng map para masulit nyo ang pag-ikot dito. Sayang kasi kung hindi nyo mapupuntahan yung iba't ibang mga hayop. Etong area pa lang iniikot namin mga kabiyahe, ito pala yung mga Australian animals o mga hayop na makikita dito sa Australia. Tulad na nga lang ng kangaroo, koalas at iba pa. Ito nga ang sunod naming pinasok ay yung bird cage. Isipin nyo, pwede natin silang malapitan. Iba't ibang klaseng mga ibon pala yung mga nakalagay dito. Katulad na lang ng parrot. Meron nga ring mga duck dito. At syempre, hindi mawawala yung mga goose. O diba, sobrang dami talaga. Isipin nyo na lang kung gaano kalaki yung bird cage na to mga kabiyahe. Sunod nga namin nakita itong pinagmamalaki ng Australia na koala. Kaso hindi namin natsyempohan, nagising sila. Cold weather na rin kasi dito sa Australia kaya siguro antukin sila. Sunod nga namin nakita itong mga giraffe. At kitang-kita nyo naman na busy sila sa pagkain. Alam nyo bang sobrang tagal na nung last na nakakita ako ng giraffe? Kung hindi ako nagkakamali, bata pa ako nun. Nung madalas pa kaming mamasyal sa Manila Zoo ng parents ko. Ayun kasi talaga yung magandang puntahan. Lalo na kapag family kayo. Kasi mag-e-enjoy talaga kayo doon mga kabiyahe. At syempre, lalong-lalo na yung mga bata. Sigurado mag-e-enjoy talaga sila doon. Sunod nga namin pinuntahan itong si lion at mga penguin. O diba, parang kompleto Ricardo yung zoo talaga nila, no? Mapapasana all ka na lang talaga. Ito nga pala munang aquarium ang bubungad sa inyo mga kabiyahe. At makakita kayo dito ng iba't ibang klase ng isda. Kaya nga sinumulan na namin pumasok dito. At para makita na rin namin kung anong klase ng mga isda at mga laman dagat ang makikita dito. Etong mga silayon pala yung bubungad sa inyo pag pumasok kayo. At kitang-kita nyo rin kung paano sila magpasikat sa mga taong nanunod sa kanila. 'Di ba? Parang naglalaro lang talaga. Meron nga rin pala dito mga penguin, iba't ibang klase ng sea snake, meron ding mga seahorse. Kaya matutuwa ka rin talaga sa paglilibot nyo dito. Kung gusto nyo pala maka-encounter ng mga ganito, pumunta lang kayo sa Manila Ocean Park. Kasi siguradong mag-e-enjoy talaga kayo ng buong family o kaya naman kayo magkakaibigan. Iba't ibang klaseng lamang dagat kasi yung makikita nyo doon. At pwede din kayo manood ng Sea Lion Show. Hayaan nyo mga kabiyahe, ililibot ko rin kayo dun sa susunod para makita din ng mga iba nating mga followers. Kaya tuloy-tuloy lang sa panonood sa mga vlog natin mga kabiyahe. At pwede nyo rin i-share sa akin kung ano yung mga pwede nating mga puntahan. Malay nyo soon, mapuntahan ko rin yung mga tourist spot na malalapit sa inyo mga kabiyahe. At syempre, para makita din ng mga viewers natin. Ito na nga pala yung mga silayan na nagpapasikat kanina. At natsyempohan namin sila dito sa taas habang naghihintay ng pagkain nila. At sunod nga na makikita nyo itong mga super cute na mga penguin. O diba, matutuwa ka na lang talaga. After nga pala namin dito sa Wild Sea, ang sunod naman namin pinuntahan ang Dino Trail. Dito pala natin makikita yung mga iba't ibang klase ng dinosaur. At siguradong matutuwa rin yung mga batang kasama nyo, lalong-lalo na kung makita nila to. Kasi kahit kami nga, nag-enjoy din talaga. Kasi isipin nyo, may mga live animals, tapos sinamahan din nila ng Dino Trail. Mapapawaw ka na lang talaga. Alam nyo bang may pinuntahan din kami Dinosaur Island sa Pilipinas? Tama ka biyahe, sa Pilipinas nga pala rin matatagpuan yun. At almost 1 hour away lang pala to sa Manila. Dinosaur Island Clark pala yung sinasabi ko mga kabiyahe. At dun lang yon sa Pampanga.
Pampanga. Kaya kung malapit lang kayo sa Clark, Pampanga, pwede nyo na daanan yon. At sigurado ako mag-e-enjoy din talaga kayo. After nga namin sa Dino Trail, ay sunod namin pinuntahan ang Gorilla Forest. Dito na nga rin nakalagay yung hippopotamus at syempre iba't ibang klase ng mga unggoy. Kaso medyo naawa lang ako sa isang gorilla dito mga kabiyahe. Hindi ko lang sure kung nag-iisa siya. Napapansin kasi namin na parang natatakot siya. Pero nalaman din kasi namin na maraming hayop dito na nirescue nila. Kaya siguro yung ibang mga hayop na nandito mga kabiyahe medyo tahimik. Dahil din siguro nasa recovery stage pa sila. Ito na nga pala yung sunod na pinuntahan namin. Ang tawag naman dito ay Trail of the Elephants. Kasama na nga rin dito yung mga tiger, lion, at syempre marami pang iba. O diba matutuwa ka na lang talaga sa kakaikot dito sa lugar na to. At lalong lalo na dahil nakikita natin yung iba't ibang mga hayop sa iba't ibang bansa. Kaya syempre mga kabiyahe, I hope nag-enjoy kayo sa gala nating to. At nalibang din kayo sa panonood ng iba't ibang klaseng hayop dito sa Melbourne. O diba para na rin talaga kayong gumagala dito sa Australia. Natapos na nga ang pag-iikot namin dito sa Melbourne Zoo. At nagmamadali na rin kami bumiyahe sa Flinders Street. 5 PM na rin kasi ng mga oras na to. At para makakain na rin muna kami sa Flinders Street. After kasi namin kumain, pinlano namin na mag-Uber na lang. Kasi medyo matagal din kung maghihintay pa kami dun sa Seaman's Club. Alam nyo naman mga kabiyahe, kailangan natin bumalik ng barko. Para na rin hindi tayo maiwan ng gaya ng pag-iwan niya sa'yo. Pero syempre, biro lang. May mga oras lang kasi yung paghatid ng mga Seaman's Club. Kaya para hindi kami mali, nagplano kami na mag-Uber na lang. Para mapabilis din ang pagdating namin sa port. Kumain nga rin kami ng mabilisan dito sa KFC. At dumaan din kami sa souvenir shop na katabi ng store. Syempre, ang top priority natin yung ref magnet. Alam nyo na, ito yung pinaka-souvenir kasi natin sa bawat bansang napupuntahan ko. Yun lang. Thanks for watching mga kabiyahe. Please follow my page and like my videos.